Dan at Joy nagkita sila, Nanay Emilda at Joy mas lalong nasaktan. Yan po ang ating pag-usapan ngayon, pero bago ang lahat isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Palagi po natin suportahan ang ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang at ang anak nito na si Kalingap Rab. Para mas marami pa silang matulungan, na mga kababayan nating mahihirap. Pakiusap lang po, kung maari patapusin muna ang videong ito at nang malaman ang nilalaman nito bago po kayo magkomento. So mga Kalingap, mainit-init po ang pinag-usapan ng Danjoy. Kalingap Dan nakipagkita kay Joy, para malinaw ang lahat sa mga binabatikos sa kanya. Humingi po ng tawad si Dan kay Joy matapos ang naganap na pangyayari na hindi gusto ng bawat isa sa kanila. Kaya hindi na po nagdalawang isip si Kalingap Dan na kausapin po si Joy. At para na rin mag-sorry siya kung may nagawa man siyang kasalanan kay Joy. Halos hindi po makapagsalita si Kalingap Dan kay Joy. Dahil alam naman niya kung gaano niya nasaktan si Joy. At saka parihas silang apektado sa mga basyang nila. Pati na rin si Nanay Emilda na apektuhan na rin po. Syempre sa sobrang pagmamahal niya po kay Joy bilang isang anak kaya sobrang nasasaktan po talaga si Nanay Emilda para kay Joy. Kung makikita nyo po sa vlog na ito, sa hitsura pa lang ni Joy halata na po na may galit siya kay Kalingap Dan, at masama ang loob niya. Pero sinasabi po ni Joy na okay lang sa kanya at hindi siya galit kay Kalingap Dan, kasi alam naman po ni Joy na hanggang love team lang sila, pero kung iisipin po natin parang napamahal na po si Joy kay Dan. Basta. Joy. Kailan? Pasensya na, Joy, sa sa issue na ngayon ay masyadong mainit at affected tayong pareho. Si mama mo din. Basta ano lang, Joy, kung may part na nagalit ka sa akin or may tampo or nakasakit din sa'yo, pwede mo naman din i-open sa akin. And thank you din, Joy, kasi andyan ka na talagang pinagtanggol mo rin ako. Sa mga viewers, sa supporters mo, na talagang grabe yung mga bashing nila kahit hindi pa naman alam yung totoong nangyari, pero na nag-judge na agad sila. Pero thank you na nandyan ka na ano din, sinabi mo rin sa kanila na kung ano yung totoo. Kaya malaking part na yun sa akin. Thank you. Sorry din kasi nababash ka dahil sa akin. Marami kang iniisip. Tapos na tayo mag-sorry. So, thank you naman sa 11 months na genuine happiness yung naramdaman ko sa'yo, Joy, sa atin. Totoo yun, yung pag-vlog natin na excitement. Totoo yun. Gusto ko yung ginagawa ko kapag nag-vlog tayo. Yun. Nag-enjoy talaga ako sa Danjoy. Napamahal na rin ako sa samahan natin bilang collab team and then sa mga supporters. Kaya sobrang pagmamahal din nila kasi naiintindihan ko yung na-attach sila sa atin. Kaya sobrang thankful din na napakabait mo at napaka-game na game ka sa mga ginawa natin sa 11 months, sa mga pinuntahan natin, sa mga bawat vlog ng ginagawa natin. Sobrang ang ganda nung nangyayari. Lalo na pag pinapanood ko yung vlog natin. So, nafe-feel ko yung nafe-feel ng mga viewers kung bakit sila na-inlove din sa Danjoy, and ganun din ako talaga. Ang saya natin tignan. Kaya, kung matapos man or magtuloy ang ating Danjoy, depende kay Rab, kay Kalingap, kay Insan kung anong decision niya. Pero syempre, respetuhin ko yan. Pati ikaw, decision mo din, di ba? Kaya yun lang, thank you doon. Thank you sa 11 months. At syempre sa sponsors, sa viewers, sa mga lagi ko nakakasama sa live ko at mga nakakausap ko sa page ko. Sobrang thank you po sa inyo. Pero mga Kalingap, kahit sabihin man po natin na hanggang love team lang sila, ay sa 11 months ng Danjoy talagang masasabi natin na nahulog na ang loob nila sa isa't isa, lalo na po si Joy. Kaya po marami ang naaawa kay Joy. Kung mapapansin nyo po halos paulit-ulit humihingi ng tawad si Kalingap Dan kay Joy. Alam naman niya kung gaano nasaktan si Joy. Pero nagpapasalamat pa rin si Joy kay Dan kasi nang dahil kay Kalingap Dan naging matured siya. Ang hirap kapag si Joy po ang nasasaktan lalo sa mga basher kasi kung maalala nyo po nung dating nangyari kay Joy, halos sinulo po niya ang bigat na nararamdaman niya,
at wala siyang pinagsabihan ni kahit isa sa kanyang pamilya at kaibigan.